First time drone user ka ba tulad ko at DJI Neo ang una mong planong kunin? So ito yung mga tips and tricks na pwede ko maibigay sa inyo based on this experience ko para maiwasan natin yung mga bagay na hindi ko rin ginusto na naranasan ko nung una ko siyang ginamit. At yung mga common natin na babasa sa mga group chat at sa mga pages na tungkol sa Neo. Disclaimer lang po, first time user din po ako, hindi po ako pro, so based lang po to sa experience ko. May mga presets tayo na nakasetup dito sa DJI Neo natin, so ito yung mga yon. Follow, Roni, Circle, Rocket, Spotlight, Helix. So, tandaan natin, may kanya-kanya mga settings yan na pwede natin baguhin dun sa ating mga cellphone. So again, after nyo makuha yung mga DJI Neo, at the same time, na-connect nyo siya sa inyong cellphone at na-update nyo na rin yung firmware, tandaan natin yung mga sinetup natin sa bawat pre-shots na nandito sa ating DJI Neo. So, isa-isayin natin yan. Follow. So, follow. So, again, yung follow, ito yung susundan tayo ng Neo natin coming sa likod natin. So, tandaan natin, may settings yan. So, makikita ninyo ito yung screenshot ng ano yung settings na pwede natin baguhin dito. And then, tandaan natin kung ano yung settings na nilagay natin sa cellphone natin dahil kahit paliparin natin siya sa automated setup nang wala yung cellphone, kung ano yung settings na nilagay natin sa cellphone natin, ay yun din ang settings na ililipad niya. So, tandaan natin kung ano yung settings na nilagay natin dahil kailangan natin tandaan, dahil nga susundan niya tayo sa likod natin, so hindi natin siya makikita, dahil susunod na siya sa atin. Tandaan natin kung ano yung sukat niyan dahil meron siyang height at meron din siyang distance. So, tandaan natin at salang-alang na wala siyang tatamaan along the way habang sinusundan niya tayo. Drone. So, yung drone naman, ito yung lilipad yung drone natin coming sa harap natin papunta paatras. So again, may settings din yan. So ito yung settings yan. So again, tandaan po natin kung ano yung settings na nilagay natin sa cellphone natin para kahit paliparin natin siya sa automated settings nang wala yung cellphone, sigurado wala tayong matatamaan o madadamage. Dahil may puno paatras sa kanya na pwede niya sabitan. Tandaan natin kung yung settings bago natin paliparin ng drone yung ating Neo. Circle. So ito yung isa sa mga paborito kong automated shots nitong DJI Neo. Pero isa to sa mga dapat natin talagang tututukan dahil tulad ng ibang settings, tulad ng mga ibang automated shots ng Neo, laging may factor ang hangin. So yung distansyang isinet natin sa kanya is dapat lagi natin siyang isasaalang-alang na kapag sinipat natin yung ating paligid, lalagpas doon sa settings na ating inilagay. Dahil nga, again, meron pong factor yung hangin. So yung sa circle naman po, for example, ang pinili natin ay 10 meters. So basically, kung talagang walang kahangin na hangin at talagang susunod yung flight path ni Neo, is for example, kung 10 meters ang ginamit natin, so 10 meters yung sa kaliwang side natin, 10 meters sa kanan, 10 meters sa likod, at 10 meters sa harap. So again, dahil may factor ang hangin, so maaaring hindi ma-reach ni Neo yung 10 meters sa kaliwa kung ang hangin ay papunta sa kanan. So maaaring namang lumagpas ng 10 meters yung kanan kapag ang hangin naman ay papunta sa kanan. So ganun din sa harap at likod. So technically, dapat natin talagang sobrahan yung pag-estima bago natin paliparin yung ating mga Neo. Rocket. So yung rocket kasi, technically, basic naman to, nilipad lang siyang pataas. So wala tayong masyadong isasaalang-alang sa paikot sa atin. Pero maaaring din natin isaalang-alang na baka merong puno o merong sanga o may bubong sa ibabaw natin. Yung tulad na sabi ko kanina, may factor ang hangin. So baka naman sa kaperanggot na kaliwa, merong sanga o itong bandang sa kanan na meron din sanga. At kapag nalipad siya ng hangin, ay maaaring sumabit. So again, lagi tayong maging aware dun sa ating paligid bago natin paliliparin yung ating mga Neo. Spotlight. Yon. So yung spotlight is basically naka-steady lang tong drone natin once na na-setup natin si spotlight. So susunod lang naman yan kapag gumalaw tayo. Pwede mo rin siyang ipwesto gamit yung remote mo nyo, yung cellphone remote or yung controller. Pwede mo siyang i-set up muna and then i-activate mo yung spotlight na automated shot. Pero still, ang dapat natin tandaan is walang masisense itong sensor natin na any rough surface or patag sa ilalim dahil para maiwasan natin huwag siyang demanding, lalo na sa tubig.
Helix. Helix. So, itong helix, para din siyang circle, pero kinaibahan lang niya is pataas. So, mula doon sa destination kung saan mo siya i-release, once na inactivate mo na yung automated shot na yon, iikot siya ng pataas unti-unti. So, again, doon na naman papasok na pag-aralan natin yung area kung saan tayo magpapalipad na wala siyang masasabitan. Dahil ang hirap din tansyahin kung saan siya banda tataas. So, kung walang puno, walang sanga, o walang kawad ng kuryente, na maaaring sabitan ni Neo once na pinalipadan natin siya. Yung pala, yung kasunod nito, yung helix, ay meron pa isang option pero wala rito. So, pwede mo siyang baguhin kung sino yung pinaka-last option na pwede mong piliin dito, tulad ng directional track. So, sa directional track naman natin, so lagi natin tatandaan na dahil sa harap siya lilipad So, susundan niya tayo, mauuna siya sa atin, mauuna yung Neo natin, at bibidyoan niya tayo ng paatras na nalipad. So tandaan din natin na maging aware tayo dun sa kung saan yung tatahakin natin na daan kung wala din siyang pwedeng sabitan. Dahil may tendency kasi siya na kapag ka medyo nabago ka ng direksyon instead na diretso at bigla kang kumanan or kumaliwa, may tendency siyang lumipat. So, maging aware din tayo na wala siyang pwedeng sabitan sa bandang kaliwa o kanan. So, again, maging aware tayo sa paligid natin bago natin siya paliparin. O yun guys again, disclaimer lang, hindi po ako pro. Based lang po ito sa experience ko at gusto ko lang po i-share sa inyo dahil maraming mga baguhan na maraming katanungan at alinlangan na dumaan din ako doon bago ko binili itong Neon to. And then, naranasan ko rin yung mga error na yon habang ginagamit ko siya. So, gumawa rin ako ng mga adjustment at nagtanong-tanong din ako. So, para mas madaling maintindihan, lagi nyo pag-aralan yung settings. Kung wala kayong controller, sa cellphone naman, andun yung mga settings. So pag-aralan, tandaan ninyo, kasi kung ano yung sinetup yung settings nyo sa cellphone ninyo, every time na paliliparin nyo siya sa automated flying capability ng Neo, yun ang susundin niya. So, mas maganda kung hindi ka lagi nagpapalit, dahil aware ka na, matatandaan mo kung ano yung settings na nilagay mo sa bawat automated function ng DJI Neo natin. Again, okay guys, so yun lang, sana kahit paano, may naitulong. Kung merong mga idadagdag yung mga pro o yung may alam na tungkol sa pagpapalipad nito, idagdag nyo lang po. At kung may tanong po kayong iba, pwede nyo rin po itanong. So again, ito pa yung DJI Neo ko. Pinangalanan ko siyang Nyong. Just some old weatherboards on the side of the